lutang talaga ang mga gimmick na palpak o gimmick para lang ho manlinlang. Alam niyo, ang tinutukoy ko, ilang araw na pong pinag-uusapan. Kaya kahit ako doon from day one, di ako naniwala dyan. Kaya tatanong ko, totoo ba yan? Talaga bang masususpende? Yung issue ho kay Mayor Baste Duterte ng Davao City. Ang nagpalabas nito ay mga DDS or mga taga-suporta ng mga Duterte na di umano ay sususpindihin si Baste as mayor ng Davao City. Ang purpose pala niyan, kaya kanilang pinalutang, ay para dun mag-umpisa ang kanilang mga plano na di umano'y people power. Ipapakita nila yung pwersa ng mamamayang kanilang taga-suporta kapag sinuspindi si Baste. Alam po nyo, ganito po yan eh. Hindi naman tayo nagmamarunong. Kung totoo na merong suspension or bago sinususpindi ang isang elected official, may mga investigasyon, may mga basihan yan. Halimbawa, nag-imbestiga ang DILG sa administrative case, yun naman ang kanilang authority. O kaya ay nag-imbestiga ang ombudsman tungkol sa criminal case, halimbawa ay graft in corruption. May mga basihan po. Yun ho yung ating dapat ma-establish na huwag nating kakalimutan. Hindi magsususpindi ang pamahalaan o ang Office of the Ombudsman sa sino mang local official kung walang basihan o walang ebidensya. So ganito, kung sakali, hindi ko sinabing mangyari, kung sakaling may ebidensya ang DILG, may ebidensya ang Ombudsman at suspindihin si Baste, yan po ay parte ng rule of law. Yan ay parte ng proseso. Ibig sabihin, pag sinuspindi, may basihan. Okay? Malinaw po yan, ha? Hindi yan basta-basta gagawin ng walang basihan. Ngayon, kung ang tugon ng kampo ni Duterte at ang kanyang mga taga-suporta ay people power, again, paglabag sa batas yun. Paglabag yun sa rule of law. Kung halimbawa may suspension, harapin mo yan sa tamang proseso. Pero people power, para labanan yung suspension, kung sakali, ay isa na naman huyang hindi pagrespeto sa ating mga batas. Di ba gano'n yun? Kaya ko pinapaliwanag ito kasi yung si Attorney Harry Roque ang nagsasabing yan na daw ang simula ng people power pag sinuspindi si Baste. Eh hindi nga totoong sususpindihin eh. Pangalawa, kung meron man na suspension, ay naaayon yan sa rule of law at mga batas na may iral. Hindi tugon people power para harangan ng suspension. Panay bagong problema. Ay abogado yan, ba't hindi niya alam? Diba? Yan ang sinasabi natin. Ito po ay kanilang pakulo kahit wala naman hong ginagawa para suspindihin ang mayor ng Davao, para kanilang gamitin ang mga mamamayan, ginagalit nila ang mamamayan laban para lumaban sa gobyerno. At sinasabi nilang yung people power, yun ang dapat nilang gawin. Wow! Ay paglabag sa batas yun eh. Karapatan nilang magprotesta, pero ang protesta ng suspension sa pamagitan din ng paghaharap ng inyong mga dokumento kung kayo hindi karapat dapat suspindihin before Office of the Ombudsman or kung halimbawa DILG yan. Hindi yung people power ang tugon sa suspension kung sakali. Malabo, di ba? So, gusto lang talaga nilang galitin ang taong bayan sa aking pong analysis at opinion. Ginagalit nila ang taong bayan para magalit sa ating gobyerno kay Pangulong Marcos kahit fake news ang kanilang pinanghuhugutan. Kahit malabo ang pinanghuhugutan. Ikinukondisyon nila ang isipan ng taong bayan na ihaharas ang mga Duterte o hinaharas ang mga Duterte. Hindi po. Yun na lang investigation sa Kongreso, hindi naman harassment yun eh. May complainant in aid of legislation, legal yun. Pero pinapalabas nila harassment ng mga vlogger na hindi nakakaintindi ng rule of law. Yung mga DDS vlogger nagsasabing puro harassment ang ginagawa. Eh kayo nga yung nangaharas eh. Yung ba sabihin yung bangag ang ating presidente, mag-resign ka na Mr. President, umalis ka na dyan. Di ba yun na kayo ang nangaharas? Yung investigasyon ng Ombudsman kung sakali, investigasyon ng DILG kung sakali, investigasyon ginagawa ng Kongreso ngayon, hindi harassment yan. Yan ang rule of law na policy ni Pangulong Marcos. Kaya huwag kayong magsadong nagpapapaniwala dyan sa mga vlogger nila. Hindi nakakaintindi ng rule of law. O alam nila pero nililigaw nila ang tao para lang ma-recruit, para magalit sa gobyerno.
Kaya kayong mga mamamayan, maging maingat po kayo. Kung kayo'y magagalit at lalaban sa gobyerno, kayo naman ang kakasuhan, hindi naman yung nag-recruit sa inyo. Kung gagawa kayo ng labag sa batas, kayo ang mananagot, hindi po yung mga vlogger o mga taga-suporta na mga Duterte kayo'y nililin lang. Ganun po yan. Magpakatotoo tayo. Real talk lang ito. Maging maingat. Maging responsabling tao, maging responsabling mamamayan para walang problema sa ating mga batas. At yung people power na kailang plano, ay dyan lang naman sa Davao yan. Kung meron man dito sa Metro Manila, ala naman eh. Yun yung mga rallying ginagawa nila, kung ano-ano, hindi nga matuloy-tuloy eh. Ang tawag ko nga dyan, nausog. Nauusog na rally, hindi natutuloy na rally. Kasi nga, pagod na ang tao sa ganyang klaseng galaw. Pangalawa, hindi nila makita ang tunay na motibo kung bakit nagrarally. Pangatlo, ginagamit lang yan. At nagpapagamit naman yung kanilang mga taga-suporta. So, continuous po ang mga panlilinlang, continuous ang mga fake news, continuous ang paggagamit nila sa, ginagamit nila, sinasamanta nila ang kakulangang kaalaman at kahirapan ng mga Pilipino sa kanilang interest. Wala naman hong malinaw na agenda sila. Kung hindi magpalit lang ng gobyerno na hindi naman pwedeng mangyari. Kasi nga wala naman sa lugar, wala sa batas. Ang eleksyon o pagpapalit ng Pangulo ay sa eleksyon sa 2028 pa. 4 na taon pa. Bakit sila nagmamadali ngayon? Dahil ba nagkakabukuhan na doon sa mga hearing sa Kongreso? Lumalabas po ang maraming mga nakakagulat na revelasyon ng mga testigo kung ano ang ginawa ng nakaraang gobyerno. Yun ba ang gusto nilang pagtakpan kaya nagmamadali silang palitan ang gobyerno natin ngayon? Ay hindi naman pwede yun. Silent majority ng mga Pilipino naniniwala kay Pangulong Marcos. Majority ng mga Pilipino naniniwala sa rule of law, hindi sa pang-aagaw ng kapangyarihan, hindi sa personal na interes ng ilan. Kaya kung mayroong mapanlinlang na mga sektor, iwasan po ninyo yan. Kawawa rin kayo. Inuulit ko, pag nalinlang kayo, nagpagamit kayo, kayo po ang maaaring lalabag sa batas, kayo ang makakasuhan. Yung mga nag-recruit sa inyo o nanggamit sa inyo, pakapi-kapi lang yan sa mga kung saan-saang kanto. Dahil alam nila hindi sila mananagot. Ang mga taong aktwal na sasali sa mga illegal activities, kayo ang may pananagutan. Lalo na po ngayon, kahit sa social media, merong cybercrime law, may mga libel na mga batas na pananagutan. Ayan, okay? So, ang ating mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions, hindi tayo nananakot. Nagpapaalaala lang. Kung magiging bukas lang po ang inyong kaisipan, wala kayong dahilan para magalit sa akin. Dahil sinasabi ko lang inyong karapatan at limitadong karapatan at kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Mas masarap mabuhay nang wala kayong problema dahil hindi kayo nagamit o hindi nagpagamit. Yung mga nanggagamit sa inyo, yun ang nakikinabang lang. Kayong ginagamit at inaabuso ang inyong kahinaan, kahirapan, kayo ang magiging kawawa sa bandang huli. Maging maingat lang po para masarap ang buhay.